Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa MMDA, kung may kapangyarihan ba ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kunin ang pribadong pag-aari para sa mga hakbang sa pagkontrol sa baha. Sa isang 15 pahinang desisyon na ipinahayag noong 11 ng Oktubre taong 2023, ngunit isinapubliko lamang noong Miyerkules, February 28, 2024, itinanggi ng 3rd Division ng Mataas na Hukuman ang petisyon ng MMDA na hinahamon ang desisyon ng Court of Appeals na nagpapatunay sa hindi makatwira ng 10 meter na legal easement na hinahangad na ipataw ng ahensya sa ari-arian ng Diamond Motor Corp. Sa Quezon City, ayon sa Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, na kunin ang pribadong ari-arian para sa mga hakbang sa pagkontrol sa baha. Binigyang diin ng mataas na hukuman na ang kapangyarihan ng ahensya ay limitado sa pamamahala sa pagkontrol sa baha, kabilang ang pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga patakaran, pamantayan, programa, at proyekto para sa pinagsama-samang pagkontrol sa baha, drainage, at sewerage system. Gayunpaman, sa pamamagitan ng walang kahabaan ng imahinasyon ay maaaring bigyang kahulugan ang nabanggit na mandato na isama ang higit na kapangyarihan ng eminent domain, sabi ng Korte Suprema sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Japar de Maampaw. Tinukoy ng mataas na hukuman ang eminent domain bilang isang likas na kapangyarihan ng bawat soberanong estado na ipinagkaloob sa lehislatura nito. Panghihimasok sa linya ng ari-arian. Nakarapat-dapat, sa bawat pagsusuri sa paggamit ng eminent domain ng isang itinalagang entity, ang Korte ay dapat sumailalim sa parehong masusing pagsisiyasat dahil ito ay nagsasangkot ng pagbawas sa isang pangunahing karapatan, ibig sabihin, na walang tao ang dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ari-arian na walang due process of law, sabi nito. Iginiit ng MMDA ang pagpataw ng 10 meter easement laban sa property para sa road right-of-way sa tabing ilog, na binanggit ang MMDA Resolution No. 3, Series of 1996, at Article 9 ng Metro Manila Council Ordinance No. 8101. Tinutulan ng Diamond Motor ang demolisyon, na sinasabi na ito ay isang panghihimasok sa linya ng ari-arian nito at na maaaring sirain ng proyekto ang malaking bahagi ng showroom nito at ang pangunahing pader ng outlet store. Una nang naglabas ng Temporary Restraining Order ang Makati City Regional Trial Court, RTC, Branch 143 laban sa demotion, ngunit kalaunan ay tinanggihan ang application for injunction at ibinasura ang reklamong inihain ng kumpanya. Itinaas ng Diamond Motor ang kaso sa Korte Suprema. Sa isang resolusyon na may petsang ika-6 ng Pebrero taong 2008, naglabas ang mataas na tribunal ng status quo anti-order na nag-uutos sa MMDA na iwasan ang anumang aksyon habang nagpapatuloy ang kaso. Ibinalik din ng mataas na hukuman ang petition for review sa Makati RTC para matukoy ang reasonableness ng planong 10 meter easement. Sa desisyon nito, pinasyahan ng Makati RTC Branch 66 na hindi makatwiran ang 10 meter easement, bagamat pinahintulutan nito ang MMDA na magpatupad ng maximum na 3 meter easement kasunod ng Article 51 ng Presidential Decree No. 1067, o ang Water Code. Binanggit ng mababang hukuman na binigyang katwiran ng MMDA ang 10 meter easement nito batay sa plano ng lokasyon batay sa pinal na ulat sa isang pag-aaral na isinagawa sa watershed ng San Juan River. Humingi ng recourse ang MMDA sa CA, na sumang-ayon lamang sa desisyon ng RTC na walang legal na basehan ang 10 meter easement. Kapangyarihan ng eminent domain. Sa desisyon nito, inulit ng mataas na hukuman ang mga naunang desisyon ng RTC at CA na walang batas na sumuporta sa 10 meter easement ng MMDA. Ang petitioner ay umaayon na walang batas ang tiyak na nagtatatag ng 10 meter easement para sa layunin ng pagkontrol sa baha. Sa katunayan, parehong ang Civil Code at Water Code ay nagtatag ng 3 metrong easement mula sa bangko para magamit ng publiko sa pangkalahatang interes ng nabigasyon, float age, pangingisda at pagsadjep, sabi nito.
Binigyang diin pa ng Korte Suprema ang pinagbabatayan na batayan para sa pagpapataw ng easement, kabilang ang plano ng lokasyon, ang huling ulat sa isang pag-aaral na isinagawa sa Ilog San Juan, at maging ang pag-aaral noong 1979 na isinagawa ng Ministry of Public Works, Transportation, and Communication, hindi kailanman nagpahiwatig na ang maintenance road na gagawin para sa mga operasyon ng baha ay kailangang 10 metro ang lapad. Sa huling salita, ipinunto ng Korte Suprema na hindi nito minamaliit ang laki ng lumalalang problema sa baha sa National Capital Region, gayon din ang pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian na dulot ng kalamidad. Tiyak, ang mga layunin ng petitioner ay kapuri-puri. Ngunit hindi maaaring panindigan ng korte ang mga aksyon nito sans legal imprimatur. Kung ang pagsasaayos ng mga legal na easement ay ituturing na kinakailangan, ang mga nararapat na ahensya na pinagkalooban ng delegadong kapangyarihan ng eminent domain ang dapat kumilos, sabi nito. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.